Kung ikaw ay isang SSS pensioner o may kilalang magulang, lolo o lola na umaasa sa buwanang pensyon, itigil muna ninyo ang ginagawa niyo ngayon dahil may mahalagang balita ako para sa inyo tungkol sa release ng pensyon ngayong Agosto, 2026 at posibleng may dagdag na pera na hindi pa ninyo alam. Manood kayo hanggang dulo dahil isasalaysay ko ang eksaktong petsa, ang dahilan kung bakit may pagbabago, at kung sino ang mga pensioner na dapat mag-ingat sa kanilang schedule. Bago tayo pumunta doon, kung tulong sa inyo ang video na ito, i-like nyo muna ito at mag-subscribe kayo sa channel na ito. Dahil regular kaming naglalabas ng mga update tungkol sa SSS, GSIS, pag-ibig at iba pang benepisyo na direktang nakakaapekto sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Sige tara, simulan na natin. Alam nating lahat na ang SSS pension ay hindi lang basta pera para sa mga senior citizen natin. Para sa marami sa kanila, ito ang pangunahing pinagkukunan ng pera para sa bigas, gamot, kuryente at pangangailangan sa araw-araw. Kaya naman kapag may pagbabago sa schedule o sa halaga ng pensyon, malaking bagay ito para sa milyon-milyong pamilyang Pilipino. Ngayong 2026, may malaking balita mula sa Social Security System dahil pinaaga nila ang pagbibigay ng ikalawang bahagi ng dagdag na pensyon sa ilalim ng tinatawag na Pension Reform Program. Bago pa man dumating ang Setyembre na siyang orihinal na schedule, sinabi mismo ng SSS na sila ay magsisimulang maglabas ng dagdag na pensyon mula pa noong buwan ng Hunyo, tuloy-tuloy hanggang sa buwan ng Agosto 2026. Ibig sabihin kung ikaw ay isa sa mga 4 na milyon at 100,000 pensioner na kwalipikado, malaking posibilidad na dumating na sa inyo ang dagdag na pensyon. O kung hindi pa, malapit na itong dumating sa loob ng Agosto na ito. Ngayon, bakit nga ba pinaaga ng SSS ang release na ito? Ayon sa pahayag ng Social Security Commission at ng pamunuan ng SSS, ang pagpapaaga ay ginawa upang matulungan ang mga pensioner na makayanan ang tumataas na presyo ng bilihin, mataas na gastos sa kuryente, at ang epekto ng patuloy na krisis sa ibang bansa na nakakaapekto rin sa ating ekonomiya. Sinabi nila na mas mabuting ibigay agad ang tulong kaysa hintayin pa ang Setyembre dahil ang mga pensioner natin ay araw-araw na nahihirapan sa mga gastusin. Kaya sa halip na maghintay pa ng ilang buwan, dinala nila ang pagtaas ng pensyon sa mas maagang petsa. Partikular na simula pa noong ika-1 ng Hunyo. Ito ang tinatawag nilang second tranche o ikalawang bahagi ng 3 taong programa na nagsimula pa noong 2025. Ngayon, ano ba talaga ang laki ng dagdag na ito? Para sa mga retirement at disability pensioner, sila ay makakatanggap ng 10% dagdag sa kanilang buwanang pensyon. Para naman sa mga death o survivor pensioner, sila ay makakatanggap ng 5% dagdag. Halimbawa, kung dati ay 20,000 piso ang natatanggap mo bilang retirement pension sa ilalim ng bagong programa, dadagdagan ito ng 2,000 piso, kaya ang total mo ay magiging 22,000 piso bawat buwan. Malaking tulong talaga ito, lalo na sa panahon ngayon na patuloy na tumataas ang presyo ng bilihin. Pero mahalagang maintindihan natin ng mabuti kung sino talaga ang mga kwalipikado na makatanggap ng dagdag na ito sa mas maagang petsa. Ayon sa opisyal na paliwanag ng SSS, ang mga pensioner na nakarehistro na bilang pensioner bago pa man matapos ang Mayo, ibig sabihin bago sumapit ang ika-31 ng Mayo 2026, sila ang unang nakatanggap ng dagdag na pensyon simula pa noong Hunyo. Ngunit para naman sa mga taong naging kwalipikadong pensioner sa pagitan ng Hunyo hanggang Agosto, ibig sabihin sila ay bagong naretiro, nagkaroon ng disability o naging survivor pensioner sa mga buwang ito. Sila ay hindi pa makakatanggap ng dagdag na 10 o 5% ngayong Agosto. Sa halip, ang kanilang dagdag na pensyon ay magsisimula pa lamang sa buwan ng Setyembre, ayon mismo sa paliwanag ng SSS. Kaya kung ikaw o ang iyong pamilya ay bagong naging pensioner sa mga nakaraang buwan, huwag kayong mag-alala kung hindi pa ninyo nakikita ang dagdag na halaga sa inyong resibo o sa inyong bank account ngayong Agosto. Normal lang po iyan dahil ang inyong batch ay naka-schedule pa lamang sa Setyembre. Ang mahalaga ay malaman ninyo ang exact na dahilan para hindi kayo mag-alala ng labis o mag-isip na baka may mali sa inyong dokumento o application. Ito rin ang dahilan kung bakit napakahalaga na subaybayan ninyo ang opisyal na mga anunsyo ng SSS.
dahil maraming beses na nagkakalat ng maling impormasyon sa social media. At hindi lahat ng nababasa natin doon ay tama. Ngayon, pag-usapan naman natin ang aktwal na petsa ng pag-release ng buwanang pensyon dahil ito rin ang madalas itanong ng maraming pensioner. Ang SSS ay sumusunod sa isang sistema na binabatch ang mga pensioner sa dalawang grupo. Ang unang batch ay tumatanggap ng kanilang pensyon sa pagitan ng unang araw hanggang ika-15 araw ng buwan. Ang ikalawang batch naman ay tumatanggap ng kanilang pensyon sa pagitan ng ika-16 hanggang huling araw ng buwan. Ang pattern na ito ay sinusunod halos buong taon, kaya kung dati kang nakakatanggap ng iyong pensyon sa unang linggo ng buwan, malamang ay ganun din ang mangyayari ngayong Agosto. At kung ikaw naman ay palaging tumatanggap sa huling linggo ng buwan, malamang ay ganun pa rin ang schedule mo ngayon. Ang pension ay direktang ikinredito sa bank account ng pensioner sa kanilang UMID ATM card kung meron sila nito o sa pamamagitan ng PesoNet at iba pang accredited na payment partner ng SSS. Kaya napakahalaga na siguraduhin ninyong updated at aktibo ang inyong bank account o UMID card dahil kung may problema dito, maaaring maantala ang inyong pension kahit pa nasa tamang schedule ang inyong batch. Kung hindi pa kayo nag-i-enroll ng disbursement account, ipinapayo ng SSS na gawin ito sa lalong madaling panahon dahil ito ang magiging daan para sigurado at mabilis ang pagtanggap ninyo ng inyong buwanang benepisyo. Ngayon, para mas maintindihan natin ang buong larawan, balikan natin ng kaunti ang kasaysayan ng programang ito. Ang Pension Reform Program ay ang unang multi-year o maraming taong pagtaas ng pensyon sa kasaysayan ng SSS. Nagsimula ito noong Setyembre 2025 at ang plano ay magpapatuloy ito taon-taon hanggang 2027. Ibig sabihin, hindi lang ito one-time na dagdag, kundi patuloy na susunod na taas kada taon sa loob ng 3 taon. Sa ilalim ng buong programa, kapag natapos na ang buong 3 taong proseso, ang total na dagdag para sa mga retirement at disability pensioner ay umaabot ng humigit kumulang 33% kumpara sa antas ng kanilang pensyon noong 2024. Para naman sa mga death at survivor pensioner, ang total na dagdag ay umaabot ng humigit kumulang 16%. Malaking bagay talaga ito para sa milyon-milyong Pilipinong umaasa sa suportang ito. At dahil dito, ang huling bahagi ng programa, ang ikatlong tranche, ay planong ipapatupad naman sa Setyembre 2027 para sa mga pensioner na kwalipikado bilang pensioner bago o sa mismong ika-31 ng Agosto 2027. Kaya kung ikaw ay malapit ng magretiro o may kamag-anak na malapit ng maging kwalipikado, mahalagang tandaan ang mga petsang ito dahil direktang nakaapekto ito sa kung kailan sila magsisimulang makatanggap ng buong benepisyo sa ilalim ng buong programa. Ngayon marami rin ang nagtatanong kung paano malalaman kung sila ba ay kasama sa unang batch o pangalawang batch ng pension release. Ang pinakamadaling paraan ay tandaan ninyo ang inyong dating karanasan noong mga nakaraang buwan. Kung palagi kayong nakakatanggap sa unang kalahati ng buwan, malamang unang batch kayo. Kung sa huling kalahati naman kayo palaging nakakatanggap, malamang pangalawang batch kayo. Maaari rin ninyong tawagan ang SSS hotline. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na SSS branch o kaya gamitin ang MyTuldoc SSS online portal para direktang makita ang detalye ng inyong account, kasama na ang katayuan ng inyong pension at ang halagang inaasahang matatanggap. Isa pang bagay na dapat nating tandaan kapag dumating na ang buwan ng Disyembre, ang mga pensioner ay tumatanggap din ng tinatawag na 13avo buwan na pensyon, katulad ng karaniwang 13avo buwan na sahod na natatanggap ng mga empleyado. Ito ay dagdag na benepisyo na ibinibigay bawat Disyembre bilang karagdagang tulong lalo na sa panahon ng Pasko, kung saan tumataas din ang gastusin ng bawat pamilya. Kaya kung ikaw ay bagong pensioner, alalahanin ninyo ang bonus na ito. Dahil malaking tulong ito lalo na sa mga panahong maraming gastusin. Ngayon para sa mga nanonood na hindi pa pensioner ngunit malapit na o kaya may plano pang mag-apply sa hinaharap, mahalagang tandaan na ang halaga ng inyong pension ay base sa tinatawag na average monthly salary credit. At sa bilang ng taon na kayo ay nagbayad ng kontribusyon sa SSS. Mas mataas ang inyong kontribusyon at mas mahaba ang inyong panahon ng pagbabayad. Mas mataas din ang inyong matatanggap na buwan ng pensyon. Kaya kung kayo ay kasalukuyang nagtatrabaho pa at nagbabayad ng SSS contribution,
Hikayatin ko kayong ipagpatuloy ito ng tama at regular dahil ito ang magiging basehan ng inyong kinabukasang pensyon. Huwag ninyong hayaang magkaroon ng puwang o gap sa inyong kontribusyon dahil direktang nakakaapekto ito sa halagang matatanggap ninyo balang araw. Bago tayo magtapos, gusto ko lang bigyang diin muli ang mahahalagang detalye na dapat ninyong tandaan. Una, ang dagdag na pension mula sa ikalawang tranche ng Pension Reform Program ay pinaaga mula Setyembre patungong Hunyo hanggang Agosto 2026 para sa mga naging pensioner bago sumapit ang ika-31 ng Mayo. Ikalawa, ang mga bagong naging pensioner sa pagitan ng Hunyo hanggang Agosto ay maghihintay pa hanggang Setyembre bago sila makatanggap ng dagdag na 10 o 5%. Ikatlo, ang regular na buwanang schedule ng pensyon ay nananatiling nasa 2 batch. Unang batch mula unang araw hanggang ika-15 araw, at ikalawang batch mula ika-16 hanggang huling araw ng buwan, at ika-4, siguraduhin palaging updated ang inyong bank account, UMID o disbursement account, dahil ito ang magiging daan ng inyong pension. Kung natulungan kayo ng video na ito na maintindihan ang tungkol sa SSS pension ngayong Agosto 2026, huwag kalimutan mag-iwan ng komento sa ibaba. Sabihin ninyo kung ano ang inyong batch, kung kailan kayo palaging nakakatanggap ng inyong pensyon, o kung mayroon kayong tanong na gusto pang linawin. Sagutin ko po ang mga makakaya ko sa comment section. At kung sa palagay ninyo makakatulong din ito sa inyong mga magulang, lolo, lola, o kaibigang pensioner, i-share nyo na po agad ang video na ito sa kanila dahil marami sa kanila ang hindi gaanong marunong gumamit ng internet para hanapin ang ganitong impormasyon. Ang inyong isang share ay maaaring malaking tulong para sa isang pamilyang naghihintay ng malinaw na sagot tungkol sa kanilang pensyon. Salamat sa panonood ninyo hanggang dito. Kung gusto ninyong laging updated sa mga susunod pang balita tungkol sa SSS, GSIS, at iba pang benepisyo ng gobyerno, huwag kalimutang mag-subscribe, i-on ang notification bell, at bisitahin muli ang channel na ito. Ako po ay aalis muna, pero babalik ako sa susunod na video na puno pa rin ng mahahalagang impormasyon para sa inyo at sa inyong pamilya. Ingat po kayong lahat at hanggang sa muli.